Nakatanggap ng warning, parang kanta lang 'di ba? Nakatanggap ako ng warning mula kay Otlum, nakalarawan doon ang marami. Parang bagong-bago yung kantang yun. Ano, sino kumanta nun mga ating? Nakalarawan doon ang marami kong alo-alo. Naririnig ko lang yan sa mga tiyahin na tiyuhin ko nung araw mga ating. At bigla ako malumuha dahil ako'y sabik na maupo ang ating VP Sara. Ay ganon? Okay, okay. Naka-receive ng warning ang AFP at PNP na mag-ingat sa pagbitiw ng kanilang suporta kay Ngiwi or huwag na huwag raw bibitiw. Bakit? Ayan ngayon nasa survey natin mga kababayan. Bakit may mga nag-aalala na bibitiw na ang men in uniform ng kanilang support and maybe their protection service to Ngiwi? Kasi nga 'di ba itong nakaraang araw, I think kahapon nga lang or maybe a few days ago may bumitiw na nasa service pa na miyembro ng AFP at dahil diyan tinanggal, no, nagpanic yung Ngiwi administration, niligwak agad para hindi pa marisan, 'di ba? Sabi ko nga ang dami-dami nang bumitiw kay Ngiwi. Wala pa nga siyang 1 year, bumitiw na sa kanya si Miss Maharlika, 'di ba, loyalista 'yan. Even I, bumitiw na rin ako nung December 2022 kay Ngiwi. Kasi po may utos talaga sa amin no'n na atakihin namin, no, kaming mga Ensaymada vloggers. I was part of Ensaymada. May utos talaga sa amin na batikusin si Miss Maharlika at awayin. At may mga pinifeed sa amin ng mga paninirang, I think fake news yung mga yun, no? Against Miss Maharlika regarding nga doon sa may ginurgur daw niya yung asawa niyang gano'n, nilason daw niya at kung anik-anik pang paninira. And then ayun nga, little by little, sina Attorney Vic Rodriguez, who else? Marami nang bumitiw kay Ngiwi, hindi ba? Yung mga vloggers din na dating pro Ngiwi, na nagsipagbalikan na lang. Well, supporters naman ng mga Duterte ang matatagal ng mga vloggers din. So, umayaw na rin kay Ngiwi, hindi ba? And then lately, ayun nga po, may obispo na nagsasalita against Ngiwi Jr. And then may isa pang taga-PCO na bumitiw na rin sa kanyang pwesto or sa kanyang pagkaka-appoint sa Presidential Communications Office na kung saan nandun si Auntie Claire. So, sinisiraan nila yun ngayon, si RJ Lim. No? Na di umano ay, nako. And ito nga po yung kay RJ Lim, yung binabanggit ko kanina mga kababayan, taga-PCO yan, kasamahan ni Auntie Claire, pero bumitiw na rin. Pero I think dito talaga nayanig, no, ang Ngiwi administration at natataranta na rin ang mga pinklawan. Proof lang po ito mga kababayan na nagsanib puwersa na ang Ngiwi administration at mga kakampings. Nawala yatang kamalay-malay ang mga kakampings na supporters na sila ni Ngiwi Jr. Immortal nilang kaaway ang mga Marcos, 'di ba, noong 2022. Magkaribal sa presidential bid si BFF Lenny na kakamping at saka si Ngiwi Jr. ng Uniteam. 'Di ba? Tapos ngayon ang mga kakamping kung todo suporta kay Ngiwi, gulong-gulo ang isip ng mga pinklawan. Shout out naman sa mga pinklawan diyan. Ano ba yun? Parang may background audio. Okay. Shoutout na nga sa mga pinklawan dyan. Mag-comment nga kayo sa comment section. Kakamping ba kayo? Kakamping ba kayo? Supporters ba kayo ni Mayor Isko? Supporters ba kayo ni Tatay Digong? Supporters ba kayo ni Pacquiao? Paki-comment po sa comment section. O kahit pinklawan kayo, welcome naman kayo sa aking channel. Gulong-gulo ng isip nyo. So, ayan nga mga kababayan. Ito po ang article, ano. May mensahe kung bakit si Otlum ang nandyan sa ating sa ating code card. No, not code card. Sa ating tawag dyan. Kung bakit si Otlum ang nakalagay sa ating thumbnail rather, ay dahil nga po, di umano, itong si Jesus Falsis ay kamukha ni Otlum. Di ba may sabi? I think si Rowena Guanzon may sabi niyan mga kababayan, di ba? Itay, di ba? May itsura to nung araw. Maybe pakita ko sa inyo yung dating picture niya, no? Dali. Yung kapatid niya, yung isang Falsis na parang tumitili rin na, Hoy, Falsis, di ba nasa Thailand ka rin? Ha?
Bakit kayo nagtatambakan lahat sa Thailand? Si Charis Pimping ko nasa Thailand, nagkakalat sa, di pa ako nakapag-vlog patungkol dyan, no? Yung Chupanga GPT na pangkabayo ang Veneers, nasa Thailand din. Yung Pokla na tumambling, nakahati ko sa 10K ni Miss Marlica, nasa Thailand din. Ba't puro nasa Thailand? Apo! Safe bagang Thailand? Or maganda ang Thailand, maunlad, and then parang Pilipinas din, ha? Plus, actually mga kababayan, mura po ang cost of living sa Thailand kaysa sa Pilipinas, promise. Mura lahat, halos lahat mura. Kaya kung magtutour kayo sa magbuburakay kayo halimbawa, or gastusin nyo na sa Thailand or Vietnam. Okay? Hinahanap ko si Jesus Falsis na Hoy Falsis, parang alam ko ang tirahan mo sa Thailand. Pero nasa Pilipinas na to kasi di ba meron silang I think yung kapatid niya I think silang magkapatid ay nasa Thailand. Tamo dito sa Rappler na photo niya, may tsura pa siya o payat pa siya. At Diyos ko, para siya ditong para siya diyang malnourished na tuyot na, ito na may graduation photo. In this photo naman, may tsura siya. So, sino, si Jesus Falsis ba yung sino yung Nico Falsis yata, yung kaaway ni Chris, no? Tama ba? Yung, may sakit ako, Nico! Papapatay ka ng pamilya ko! Sabi ni Chris. Tandaan nyo? Kapatid yun ni Jesus Falsis, diba? Yung Nico Falsis. So, kinasuhan ng cyber libel. Anong eksena nila? Baka naging abogado rin ni Chris si Jesus Falsis. Ayan, may tsura pa siya nung araw. No? Oh. So, ayan, magkaaway sila ni Guanzon, di ba? May mga hanas siya na gustong-gusto niya na magkaroon ng legal, may magkaroon ng gay marriage. May tsura pa si Falsis dito, oh. Anong nangyari? Ang aga mong nabulok, Falsis. O ngayon dito, kamukha ka na raw ni Utlom. Si Rowena Gonzo may sabi yan, Utlom, si Utlom. Kamukha na ba sila ni Utlom? So, alam niyo, nagtataka talaga ako, mga kababayan, anong meron kay Marcos Jr. kung bakit kapag nagpapahayag ka na ng suporta sa kanya, ay nagtatabaan na sila. Kahit yung Pokla na tumambling, nakahati na nasa Thailand rin, na nakahati ko sa 10K ni Miss Marlica. Di ba may sinisingil ako ng 5K? Kasi nga hati kami, 10K yun eh. Di ba tumambling na siya sa kabilang parlor? Kahit yung tumaba rin. Lahat po ng sumasamba kay Ngiwi Jr. at saka sa babaeng ahas nagsisipagtabaan. Nakakataba ba ang pokelya ng babaeng ahas? Makolesterol ba ang pokelya ni Ma'am Shi? Bakit nagtatabaan sila? Hayahay ba ang buhay? Pati yung si Taning yung nagtatago sa UK, good luck. Kumusta ang pag-aaral nun mga kababayan? Silipin nga natin yung paminsan-mits. Isa pa rin yung sa lumobo ng bonggang-bongga, nagsisipagtabaan sila mga ating, hayahay ang buhay. No, nananamasa yata ng bongga-bongga. Ito nanaba, pero nahagard. Tumaba, pero parang naging kamukha nga ni Otlom. Si Otlom, oh. Anyway, anong sabi niya? Nagbibigay siya ng babala sa mga men in uniform, eh. Tandaan nyo, mga AFP and PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support. Kuha nyo man ang suporta ng mga DDS, ng mga Duterte supporters, pero hanggang online lang. Hanggang online lang daw ang laban natin, mga ate. Baka magulat ka sa sa one time big time na rally ni Mr. Chavit Singson. Sana yun na yun, 'Di ba? Once and for all, something. Sana yun na yun, finale. Isang beses tapos isang bagsakan lang. Pagdasal po natin mga kababayan, kung kaya nyo namang lumuwas sa lumuwas ng Manila rather, or umuwi ng Pilipinas and maybe sumali sa motorcade na yan, sumali po kayo para the more the merrier, and the bigger the chance to succeed na make sipa the inutil, right? Mas madami kami na totoong tao na hindi sa suporta sa pagpapatalsik kay BBM na ang tawag nila kay Ngiwi, na diktador tawag na dyan. Tax evader kung anik-anik pa. Weak, ganon. Mas marami kami na totoong tao na hindi susuporta sa pagpapatalsik kay BBM para lang umupo si Sara Duterte. Ayaw nilang tumalsik si Ngiwi Jr. dahil uupo na naman ang isang Duterte. Yun lang yung reason nila. Okay sa kanilang i-tolerate ang malalang korupsyon, mga kababayan. So,
Ano 'to, syunga? Eh, lawyer abogado. Pero may kilala nga tayo na nag-aral ng law, syunga rin 'di ba, palamuran na ayaw magbayad ng 5K. Tapos may isang vlogger din na Marcos supporter na 'di ba, na ensaymada vlogger na nag-law yung nakagat ng aso, kilala niyo? Ang daming lawyer na ang taas ng pagtingin natin sa kanila kasi 'di ba, hindi biro ang kursong abogasya mga kababayan. Tapos ano ba 'to, parang syunga. Mabuti pang walang tinapos kung naiintindihan mong mabuting leader ang mga Duterte or mabuting public officials. Mabuti pa yung hindi walang diploma in college pero alam nilang kurakot singiwi. Mulat ang isip, ito baga bobo o nagtatanga-tangahan lang mga ate at kuya? Ano bang sabi ng article? Basahin ko lang. Falsis, may mensahe sa AFP at PNP. Kahit hindi ka magsabi, mukhang takot naman na ang men in uniform sa babaeng ahas. Takot o may napapala? We don't know. Okay, at least yung mga bumibitiw, 'di ba? Nagpapahayag ng hindi na kami kontento sa performance ni Ngiwi. Hindi nga nagpe-perform kaya nga negative sa mga survey. Wala namang performance, no? Puro turo-turo lang, magpapapicture, pupunta sa kung saan-saan, magpapapicture, kunwari nagtatrabaho ang inanitan. Political blogger and vlogger siya. And lawyer attorney Jesus Mariosep, kapangalan pa ng Ginoo. Ano ba yan? Yung isa, Maria Ressa, kapangalan pa ng Birheng Maria, pero Diyos ko, pineapple juice. Issued a strong warning to members of the Armed Forces of the Philippines, or AFP, and the Philippine National Police amid renewed public attention on alleged expressions of withdrawing support for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. False statement came in the wake of the Philippine Army's decision to relieve senior officer following, yun nga, si Monggao, no? Odi Monggao, bumitiw. Following an alleged online post suggesting a withdrawal of support for the president, Army Training Command Commander Major General Michael Lohico earlier confirmed the removal of Training Support Group Commander Colonel Odi Monggao, nandito naman pala yung pangalan niya, from his post, stressing that military remains loyal to the Constitution and its chain of command. Loyal daw sa saligang batas, lumalabag na nga sa saligang batas yung nakaupong inutil. Kapag ikaw ang magpapatupad ng batas, pero number 1 kang lumalabag, ano ang dapat gawin? Si Auntie Claire nananawagan na kasuhan daw si Ngiwi. Ito nga palang itong sinagot nga pala ni Auntie Claire si Chavit Singson. Kung talagang may corruption na ginawa si Ngiwi daw, isampa raw sa kaukulang korte ang mga reklamo ni Chavit, hindi yung ngumangak-ngak at nagtatawag ng rally sa kakalsadahan, no? Sa EDSA at sa kung saan man, balak pa nga sumugod sa Malacanang ni na Chavit. Go! Search Chavit Singson, push mo yan, no? Malay mo, ito na, ikaw na ang inaantay, ikaw na ang magsasalba sa Pilipinas. But, paano sasampahan si Ngiwi Auntie Claire? Sa Auntie Claire, abogado rin, nagtatanga-tangahan nga lang. Dahil tangang abogado, no? Right? We're supposed to admire them. Diba? Kasi hindi naman biro ang kanilang propesyon. Pinag-aralan nila ang batas. Nagsasaulo ng batas, nagme-memorize. Tapos nagsusyunga-syungahan. Sabi ng Auntie Claire, isang pa daw ni Chavit ang kaukulang reklamo laban kay Ngiwi. Immune nga sa kaso yung amo mo. Hindi pwedeng kasuhan. Impeachment ang dapat dyan. Anyway, reacting to the issue, Falsis cautioned uniformed personnel against entertaining any plans to pull support from the sitting president, particularly if such actions are fueled by online backing from Duterte supporters. Ayun ang sinabi. Tandaan nyo mga AFP and PNP na nagbabalak mag-withdraw ng support, kuha nyo man ang support and details pero hanggang online nga lang daw. Lalo na sa Metro Manila, subukan nyo mag-rebellion or coup d'etat sa Davao pero wag dito sa Maynila. Bakit wag sa Maynila? Falsis, ungas ka rin Nasaan ang seat of power? Nasa Davao? Saan ang Malacanang? Nasa Davao? Ungas! Diyos ko po, nag-warning. Mukhang takot na. Tama? Takot na may madagdag kay Colonel Odi Monggao. Kaya nga, pare-pareho silang takot, mga ate at kuya. Takot ang Ngiwi administration. Ayun, tinanggal si Colonel Odi Monggao. Tinanggal sa pwesto.
Kasi baka may gumaya, ay nagta-train pa naman ng mga bagong sundalo. Baka mamaya sa kanyang pagtuturo, tinuturuan din niya ng tama actually. Kung ang pinuno ay lumalabag na sa batas at korupsyon ang ginagawa at polboron, droga, hindi na tayo dapat sumuporta dyan. Ang ating role ay protektahan ang taong bayan, hindi ang isang angkan lang. Baka ganun ang tinuturo. So, biro mo yun, magandang posisyon niya, nagte-train pa siya ng mga bagong sundalo, ay talagang niligwak nga siya sa banga. Dahil baka mamaya maka-impluwensya pa, baka nga naka-impluwensya na. And dahil nga po, mataas ang ranggo nung bumitiw na si Odi Munggao sa AFP, ay nag-aalala ang mga to na baka gayahin. Kumbaga, maglalakas loob kayong bumitiw porque may mga Duterte supporters na pumupuri sa inyo. Hanggang online lang yan, hanggang social media lang mga DDS. Kami ay mga totoong tao. Sabi, Falsis, hindi ka mukhang tao. So, ang tingin mo sa mga DDS trolls, sa mga Duterte supporters, ano kami, halimaw? I mean, manalamin ka muna. Yung pagmumukha mong yan, kahit si Otlum ay mukhang madungis, aklang sumikat sa pangharbat ng cellphone sa estante. mas mukhang tao pa si Otlum, mas mukhang matalino pa si Otlum kaysa sa iyo, Falsis. Bakit takot na? Diyos ko po, takot si Otlum. Hindi pala si Otlum, si Falsis, na bumitiw ang men in uniform at sumama sa mga Duterte supporters, sumama sa mga rally. Imagine niyo kung ang ordinaryong Pilipino nagrarally sa kakalsadahan, yung mga mayayaya ni Chavit Singson, ni na Kiko Barzaga, di ba? At kung sino-sino pa, sino nga tong hinuli nung umuwi ng Pilipinas? Sino nga yun, mga kababayan, yung retired general? Romeo Poquiz, natatakot sila na kapag sumama ang men in uniform sa ordinaryong tao, maging katapusan na ni Ngiwi. Kasi nga mukhang nagpapakasasa sila sa malalang korupsyon sa Pilipinas habang nakaupo si Ngiwi. Ay ang mga pinklawan, Diyos ko po, hindi ko sa nilalat, pero mukhang majority of the pinklawan, kurakot At hindi lang pinklawan, I think 95%, maybe 99% ng mga politiko magnanakaw. Kurakot. Kaya nga, di ba, sabi nga, the champion of corruption is Ngiwi Junior Administration. Pinalo ang ibang administrasyon when it comes to corruption. At ito nagbubulag-bulagan, huwag lang makaupo ang isang Duterte ulit, dead man ang bahain ng corruption ng Pilipinas. Ano ang tawag nyo dito? Syunga or co-conspirator or kasabwat? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.